Kapulong Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Enero 1, unang araw ng 2019, and welcome dito sa episode number 1 or number 1 na bilang dito sa ating inihandang komentaryo at reaksyon ni Ka Anton. Itong segment na ito ay maiksi lamang. Pitsikapin natin na mga between 15 to 20 minutes lamang upang mabigyan po kayo ng update dun sa ating pong pinagtutuunan ng pansin, alinman sa mga madalas po nating pag-usapan sa mga regular programs ng inyong lingkod. Siyempre, nandiyan ang Wealth of the Nations at ang Alien Talk, yung mga usapin may kinalaman sa UFO, sa mga aliens at anumang mga bagay na kababalaghan, spiritualismo at mistisismo. Sa gabing ito ay ating pong pagtutuunan ng pansin ang mainit na palitan ng opinyon at diskusyon dito po sa Wealth of the Nations. Nais ko pong ipapansin, ito pong palitan ng kuro-kuro ng pananaw sa pagitan ni Mary Yen at ni RGDXZ Ibanez. Ito po ay parang update na rin po sa inyo, no? Dahil ito po ngayon ko lamang po ito napansin at kapupulutan po talaga ng aral. Kapupulutan din po ng values dito po sa ating tinututukang yaman ng bayan. Mangyari po, ako po'y nakatanggap ng ilang tawag noong matapos po natin inihanda yung ating Sunday Super Chat. Isa po dyan yung taga dito sa Iloilo. Dahil nga po, meron daw pong mga individual na naglalako ng membership fee halagang 3,500. Hindi ko nalang papangalanan ng grupo. At sinasabi nga daw, yan daw ay may kinalaman kay Princess Elizabeth at kay TVM. No? 3,500 daw po yung inilalako. And sabi ko naman, wala po akong nalalamang ganyang mga kalakaran. Ngunit, ang aking alam ay wala pong supposed na sisingilin sa mga individual. Dahil daw, itong sinisingil na ito ay panggastos dahil daw ito ay para sa membership fee. Wala na po tayong, kumagay wala na pong kinalaman ng WOTN sa mga ganyang kalakaran. Subalit, ipinapagpapauna na rin po natin na ang pagkakaalam ko, pagdating po dyan sa yaman ng bayan, pagdating po dun sa mga pangako, yung mga paasa, ay hindi po supposedly maningil ang tinatawag na signatory o yung claimant o yung mga sino mang naglalakad. Although, sa aking pagkakaalam din po, ay talaga pong napakagastos ang proseso. Umaabot po talaga ng milyon-milyon ang ginagastos nila o gugugulin para maihanda yung mga papeles at yung mga paglakad ng mga papeles na yan pagpunta pa nila sa abroad. So, nangangailangan din talaga sila ng pondo. Although, wala po akong nalalaman dito sa mga side na ating pong tututukan this year na naniningil sila ng anumang membership. So, babala lamang po yan. Nasa inyo na po yung diskresyon kung sa tingin niyo ba ay worthy na suportahan ang grupong yan. Although, natin pong napag-alaman na ang pangalan na lamang po natin dapat tutukan pagdating po sa pagkiklaim ng master account, ang pangalang ASM na lamang ho ang ina-acknowledge ng World Bank, ng IMF at ng AMLAC at ng iba pang mga organisasyon na binubuo po yan ng more or less 34 international institutions na ang kanila pong ina-acknowledge, nire-recognize na claimant ay walang iba kundi ang alias Anthony Santiago Martin. Kung alin man yung mga pangalan na lumitaw noon, halimbawa William Mendoza, halimbawa lamang William Morales. Hindi na po yan nire-recognize. Yung mga iba pa pong mga pangalang benefactor o beneficiary ay hindi na po yan nire-recognize. So, nasa inyo po ang diskresyon kung susuportahan niyo po yung mga ganitong grupo. Ayoko pong magbigay na ho ng komentaryo dahil yan po ang aking maapektuhan po yung aking tungkulin dito sa inyo.
As far as I'm concerned, ang pagiging interesado ng isang taong yumaman, no? Kapag ito nahulog na dun sa ilusyon na kanilang ipinakikilala sa mga individual. Halimbawa, magbigay ka ng 3,000, 4,000, 5,000 at nakasisiguro ka na pagbalik niyan, magiging 5 million. Kapag kayo na sweet talk, napasok na kayo dun sa mundo nila, sa ilusyon na ipinakikilala nila sa inyo, definitely, kayo rin po ay mahuhulog na ho sa bitag ng mga individual na yan, na organisasyon. At sa inyo na po yun, ang mga precautions na dapat po ninyong i-exercise. Basta, in so far as WOTN is concerned, so far as I'm personally concerned, ay wala po akong nalalaman na mga ganyang gawain na dapat pong i-institutionalize o dapat pong iusad ng isa pong claimant na nasasabi nating nasa matuwid na direksyon. Dahil sila mismo nagsasabi na wala ho silang hinihinging pera at ang anumang benepisyo na maaasahan ng taong bayan ay mapupunta po sa general welfare. Wala po yung mga individual appointees o individual beneficiaries na tulad po ng ipinangangako ng ibang mga grupo. Kaya babala lamang po yan sa inyo. Now, ang nais ko pong ipatuon ng pansin, ito pong exchange na ito pong ipinost ng isang nagngangalang Mary Yen. Mukhang meron po siyang malalim na nalalaman. Papasyalan niyo po yan sa WOTN group page po natin. Dito sabi niya, many are claiming to be signatory or the chosen one. Totoo nga naman. Marami na po tayong na-interview. Kaya lang, meron man silang mga dokumento, genuine man yung iba, o kung yung iba man ay fabricated. Ang question, bakit nagpasa hanggang ngayon ay hindi pa nila ito mabuksan? Ang mga dokumento ba nila ay valid pa? Ito ba ay masasabi nating nire-recognize pa ng mga institusyon? Hindi ba ga? Sabi niya ang pagkakasi, no, ang anointment, hindi lamang appointment kundi ang anointment ay manggagaling sa Diyos Ama. Kanyang ganoon. Kaya kung nanalify man o naideklarang void, hindi na pinapansin o hindi na tinatanggap ang anumang mga pangalang unang nakilala, mga popular na pangalan, at ay gaya nga na aking pinagpauna na, Anthony Santiago Martin na lamang ang kinikilala, ang hinahanap ng mga institusyon, ay ayon sa kay Mary Yen, ay ito'y dulot na rin ng pagpasa. Dulot na rin ng spiritual test, kumbaga. Dahil yung mga ibang mga individual, halimbawa, pangalan ni Kuwangko, pangalan ni Fidel Ramos, halimbawa lang ho yan, na-disown na ho sila, inherited na, tinanggal na ho sila talaang bilang mga inheritors, no? Ay siguro ay lumabag sila sa isang pagsubok spiritual. Kaya yan no ang dahilan kanya kung bakit marami na hong mga pangalan ang hindi na ho kinilala at bagkus isang alias na lang, alias Anthony Santiago Martin. So dyan na po na ngayon pumapasok itong ating mga opinion at komentaryo na atin pong bibigyang daan. Now, dito po ay nagkaroon po ng konting palitan. Sabi ni Fidel Salvador, meron nga daw mga nagsasabing silang hari, sila ang reyna, pero wala naman potong na corona. Ang sabi naman ni Mary Yen, merong crown. Merong corona. So kung sino man ang may dideklarang hari ng mga hari, siya po ay puputungan ng corona. Patuloy pa. At sabi naman ni Naima, Gian Sifabe, yes, meron daw corona. So, yan po ang ilan sa mga aasahan natin kapag nagpakilala na ang sole signatory, kapag napagtagumpayan na itong
pagbubukas ng yaman ng bayan. Dahil ang sino man, kung siya man ilalaki, siya po'y kikilalanin bilang hari ng mga hari at meron po siyang ipuputong na korona sa kanyang ulo. No? Now, itong si RGDXZ Ibanez ay nagbigay rin naman kanya ng opinion. Nagiging matalino na po ang ating mga posting sa WOTN. Naging mapanuri na ho at palalim na ng palalim. Kaya nga ito ating binibigyan ngayon ng corresponding opinion. No? So dito po ay atin pong mapapansin na si RGDXZ Ibanez, sabi naman niya, may nagpo-push pa raw ng breakthrough agreement. Ang alam niya, yan ay pinasawalang bisa na ni Old Man. Naririnig pa ho natin yan eh. Yan, sa mga usapin. Yung breakthrough agreement, wala na ho yan. Maski yung tinatawag na trilateral, ganun na mga trilateral arrangement, paso na ho yan. Lahat ng claims na nakadikit dito ay wala na. Totoo. Noong nag-aasikaso ako ng account, so yan, lumalabas na. Lumabas na kung sino itong si RGDXJ. Meron talaga siyang nalalaman. Nag-aasikaso siya ng accounts. Dito dumikit. Kaya ipinatigil ng matanda. Maraming claimants. Yung mga dinami-dami ng claimants, doon sila nakakita ng puwang. Kung saan nila pwedeng idikit yung kanilang claims. Dito dun sa breakthrough agreement na ito. Now, ipinatigil ito ng matanda. Sino kaya itong matanda? Si Marcos kaya? Sa kabuktutan ng mga signatories, pinapalitan na ng matanda lahat. Kaya lahat ng accounts nag-interlock sa white spiritual wonder boy. So lahat bumalik na doon sa spiritual wonder boy dahil nakitaan ng mga motibo itong mga claimants na hindi naman sila pinakialaman nila, no? Hindi rin yung masisisi dahil nung panahon ng PCGG, marami pong na bungkal maraming naungkat na mga papeles at isa po yan sa dahilan kung bakit marami rin pong mga sakim, mga ganid kumbaga sinamantala nila yung oportunidad para subukan. Kung makakalusot, lulusot. Kung sila, baka mabuksan nila, edi nagsumubok din sila. Kaya sabi, good luck na lang sa pagkilos ng mga walang blessing. So meaning, dito sa mga present claimants natin, ay meron pa hong mga kumikilos dyan na alam naman ni RGDXJ ay hindi magpo-prosper dahil walang blessing. Lalo na kapag ang kanilang ipinakikilala o nakakapit dito sa breakthrough agreement. So, gawin lang po natin na legal ang pamamaraan para hindi kayo mapahamak. Okay? So, sabi naman ni Mary Ann, ang divine wealth is for the righteous and the deserving children of God. Meaning, may yung elemento ng pagiging spiritual, pagiging malinis, pagiging dalisay ay napakahalaga para ito ay maging batayan kung ipagkakaloob nga ito doon sa mga worthy individuals. Particular, kapag ang claimant ay kikilalaning dapat dapat idalisay ang kanyang kalooban. Kapag ito'y nagkamali, kapag ito'y lumabag sa kanilang, meron silang batayan no? Meron silang batayan na sila na lamang ang nakakaunawa nun. Kung sasabihing lumabag, kung sasabihing nagpakita ng kasikiman, minsan kamatayan ang kapalit nun. Sad to say. O bien, imbes na mapamanahan ng ilang bilyong dolyares, mapufurfit. Bagkos maaring magdulot pa ng kamatayan, masentensyahan pa siya ng kamatayan. Ganun doon pala kabigat. No? Now, sabi ngayon ni Mary Ann, tinanong niya, mukhang may alam ka yata Ibanez, ano? Now, kung binigyan ka ng authority, now, if the old man gave all the authority to spiritual wonder boy, dito na. Kasi nga,
doon sa Last Testament ni Marcos, doon sa mga dokumento ng ating na-research, ay si Spiritual Wonder Boy or si ASM na lang ang kinikilala, bakit hindi ito nabuksan? Spiritual Wonder Boy. Yan ang tanong ngayon ni Marian. Valido nga naman yung kanyang katanungan. Although sabi ni RGDX, hindi ko masasagot sa iyo yan. At ako hindi, personal ko rin, sa level ho ng aking kaalaman, hindi ko rin ho yan masasagot. No? So, bakit hindi pa rin ito na-activate kaya doon kay Spiritual Wonder Boy o kay ASM? Dahil siguro marahil itong ASM ay isang alias lamang. No? At ito dahil nga itong ASM na to isang alias, King ASM isang alias lamang. Now, sabi naman ni RGDX, ito ang background niya. 20 years na rin daw siya na may experience sa ganyang usapin. At ang direct involvement po niya ay binigyan siya ng authority ng isang signatory na lakarin ang account. Marami po kasing grupo-grupo yan. Marami nagbabakasakali. So signatory si ganito, so signatory si ganon, beneficiary si ganon, at si ganyan. Oo, ang beneficiary maaring marami. Ang beneficiary maaring masasabi nating valido na sila ay beneficiaryo. Ngunit, yan naman ay nakakapit pa doon sa master account, doon sa master holder, doon sa sole signatory, na hindi makakakubra ang isang beneficiaryo kapag hindi pa nabubuksan nung sole signatory. May mga ganyang arrangement. Ngayon, kung ikaw ay beneficiaryo, kapag tapos nagmamadali ka, gusto mong kumulekta agad, i-bypass mo si sole signatory, dali ka. So yan Ngayon, ang sabi ngayon ni Mr. Ibanez, ang direct involvement niya ay binigyan siya ng authority na lakarin yung accounts. So binerify niya. Nagtawag siya dapat tawagan. No? At marami siyang mga inter-arrangements na sinigawa sa mga bangko at umabot pa to sa mga may Chinese counterpart pa siyang sinasabi. Ngunit, hinaba-haba ba daw ng posisyon, sa dulo ng posisyon ay si old man pa rin daw ang kanyang maiinkwentro. Doon pa rin. Kumbaga, saan tumitigil ang lahat, saan umiikot ang lahat, doon pa rin kay old man. Na kumbaga, si old man ang arkitekto, si old man ang main player. Ngunit nililinaw niya rito, si old man ay hindi. Hindi si Ferdinand Marcos. Sabi niya, ito ang version ni Ibanez. Hindi si Ferdinand Marcos ang old man. Meron pang old man na mas makapangyarihan siguro sa lahat. Kaya na-alert daw sila sa ginawa niya at hindi tama ang magiging kalalabasan. Kaya ipinahinto lahat ng old man. So yan na nga po ang aking ipinagpauna noon ayon sa aking munting nalalaman. May claim ka nga, tunito-nilada nga yung dokumento mo, maraming mga picture-picture, yan ang style dyan, mga picture-picture, pinakikita dyan, more or less marami dyan, mga fabricated ang dokumento. Ginawa lang namin yan para may pakita na yan. Ang tanong, ang proseso. Paano mo kukolektahin? Paano mo ihaharap yung sarili mo pagdating mo doon sa bangko? Sa tingin kaya pag pumasa yung dokumento mo, pagdating doon sa pagkukolektahin mo na ganun-ganun lang ba kasimple yun? So sabi ni Ibanez, ay hindi. No? Nangmangha siya dahil ang old man ay hindi si Ferdinand Marcos, tila invisible. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pagkilos. Hindi po ganyan kababaw sa iniisip natin. Nagaya ng natutunan ko din sa matagal kong experience. Meron pa lang sila counterpart na 5 pillars. May 5 pillars. Ano kaya ito? Nakita ko po yung ibang communications at reply sa kanila. Nakikipag-usap ang 5 pillars sa mga
nag-uusap-usap ang mga 5 pillars at may mga dokumento. Hindi nga lumang dokumento na pinopotocopy lang. For now, sabi niya, medyo huminto na siya dahil nakagastos din siya ng sarili niyang pera at tila nakita niyang hindi ito magpo-prosper dahil nga merong old man na nagde-decide kung ano ang magiging kahihinatnan. So kaya ang sabi ni Ibanez, dito sa ating sinasagawang pagsisiyasat, hindi po dapat masilaw sa yaman. Dahil kapag pinangunahan ka ng magkano ang iyong malilikom, kung magkano mapupunta sa atin, at doon ka nag-focus ng atensyon mo, hindi mo makikita ang katotohanan. Yun ang kanyang moral lesson na nais i-impart ni Mr. Ibanez. Bagkus, kabila ng yan, kapag ang isang individual ay eager na mag-partake o makakuha ng biyaya, dahil diyan, yan pa ho ang mga individual na may malaking tendency na mabiktima ng anumang organisasyon na naglumilikom, nagkakalap o nangungulekta ng mga membership fee, nangungulekta ng financial support from individuals. Kung sino yung mahilig sa pera, yun ang nahuhulog sa pera. Yun ang mga may propensity, may tendency na mabiktima dahil sa pera. So balikan po natin to. So yun ang sabi niya, no? Hindi tayo dapat masilaw sa yaman. May tamang takal lang ang ibibigay sa atin. Enough para mabuhay tayo ng matiwasay. So ang panahon ng kasaganahan ay magsisilbing paghiwalay sa dikulor at sa puti. Kaya sabi niya, meron siyang kinote niya yung isang biblical verse. Now, sabi naman ni Mary Yen, noong panahon daw ni Pinoy, yung 5 pillars had already signed. Pumirma na raw yung 5 pillars. Ano kaya itong 5 pillars na to? Gano'ng karaming individual sa bawat pillar? Siguro matanong natin to sila. Ilang individual sa bawat pillar? Yan bang 5 pillars na yan, 5 tao? O binubuo ng ilang tao ang isang pillar? Hindi naman siguro si Pepe and Pilar, si Pilar Pilapil. At sabi, pumirma na yung 5, meron pang 2. Pero hindi pa raw ito nakikita. So sa paniwala niya, hindi lang sa material o physical ang kailangan, kundi pati ang spiritual tests ay essential. Pag hindi ka pumasa sa spiritual test, laglag, bagsak. Yan ang tulad ng nangyari sa isang mungkado. O naririnig ko nga itong pangalang mungkado. Papalalimin natin ang ating research tungkol dyan kay mungkado. Kasi madalas na nababanggit Jose Rizal, Father Jose Antonio Diaz, at Judge Pihaw, pero yung mungkado na yan ay very little is known kung sino yung mungkado na yan. Pero ayon dito, kung yan man bumagsak, imbis na siguro magbibilang na lang siya ng pera, ang kanyang mga heirs ay ito na disinherited pa. Yan, So, yung document sa panahon ni Pinoy, ang alam lang ay document na inilabas nila ay yung para magamit sa dispute ng South China Sea. Gumamit sila ng ibang channel para makatulong para manalo tayo sa tribunal. So, yun ang pagkakaalam ni na mga bumagsak teka muna. May mga bumagsak sa test, sa pagsubok, gaya ni Mungkado at isang former central bank official. Okay, sabi niya, maintindihan mo ito kapag nalaman nyo ang kasaysayan sa likod ng mga storyang ito. Maraming alam to si Mary. Yan Kaya tama ka, sabi niya, mentioning Mungkado, I think you know more than me, sabi. Parang hindi ko pa narinig yan, sabi naman ni RGDX. So, nung panahon ni Pinoy pala, ginamit din yung mga ganitong
facility para manalo ang posisyon ng Pilipinas laban sa China doon sa South China Sea issue. May participation pa ng mga key government officials at may global delegates pa at kung sino ang makapag-implement ng reverse key program na inaantay ng buong mundo. Ayan. So, pero hindi sila nagtagumpay. But ito bagong push ito, but also failed because they have their own agenda and plans and not the will of the owner of the DW. Ano ba itong DW? Divine Wealth. Oo, tama kami riyan, ano? Kasi ang alam ko may programa na yan, nakahanda na yan, kumbaga nakatabas na, tatahiin na lang. Pero kung mayroon silang mga agendang gustong isingit, ay siyempre, hindi papayag yung old man. Na hindi naman ayon kay Ibanez ay hindi si Ferdinand Marcos. Ngunit may iba naman nagsasabi na si Apo Marcos ito at matanda na at gusto na raw umuwi kaya gusto niya na itong ma-implement. So yan po ang mga palitan nila na dapat po ninyo rin dapat ko rin i-convey sa inyo o i-relay sa inyo. Kaya sabi ni Mary Yen, marami po sa ating mga kababayan ang binabase o binabatay ang kanilang paniniwala, ang kanilang tiwala sa mga ugong-ugong, sa mga hearsay. Ano bang hearsay sa Tagalog? Chismis? Sa mga usap-usapan. Ayan. So, dahil sa gusto nilang magkamal o gusto nila yung ilusyon eh. Gusto nila yung nararamdaman nila kapag sinabing yayaman sila. Gusto nila yung feeling, yung sensation na kahit wala pa man, nai-ease out yung kanilang mga suliranin pagdating sa pananalapi. Kaya kahit alam ng malabong mangyari, ay sige pa rin sila ng sige. At ipinagtatanggol pa nila yung kanilang minamanok. Kaya, sorry to say, sad to say, ganyan ho ang nangyayari. Kaya sabi niya, just going with the flow and blindly accepting what the claimers say. Oo na lang ng oo yun. At sasabihin, lalo na kapag pinagpaasa, sasabihin, malapit na. Magdagdag ka pa ng investment para hindi ka mahuli sa kusina. Mga ganun, ha? Kaya, ang payo niya, you can team up with some of the people here that are intellectually capable and spiritually sound to question the so-called heirs and claimants. Gaya rin siyempre yan ng isang challenge na ipinost ng isang April, no? Tungkol dun sa mga claimants ng yan. So sabi niya, ganun ang kanyang minumungkahin ni Mary Yen. Huwag tayo matakot na makipagdebate o makipagtalastasan sa anumang claimant at huwag kayong mag-atubili. Lalo na't kapag pinangakuhan kayo na hindi niyo makukuha kapag kayo'y nagtanong-tanong pa. Gaya ng modus operandi ng alam kong foundation na hinahanap na ngayon, na kumbaga, wag na kayong magtanong, magdagdag na lang kayo ng pera at nang sa ganun ay madagdagan yung inyong matatanggap. So hindi po yan ang kalakaran ng itong pinatawag nating pagbalangkas dito sa ating yaman ng bayan. So, wag tayo magpabulag, no? Sa kayamanan o sa mga pangakong kayamanan, dahil kapag kayo nabulag, tayo nabulagan, ay hindi na po natin makikita yung tamang hakbang. Wealth and promises of a better life. So, kailangan natin genuine unity or help. Just do it. Sabi niya gano'n, results speak louder than words. So please do not promise money or blessings to the people to convince or persuade them to believe and patronize you, especially if you cannot deliver. Just an advice.
So, yan po. Ito na, sabi ni Ed Neri, it will be a sad 2019 if the claimants cannot produce and materialize their promises. Okay, siguro naman Ed, with this new development, may mga nag-i-interact na, may mga nagpo-post na tayo na somehow we think are more intelligent and people who are somehow in the know. May mga bagay sila na hindi natin nalalaman pa prior to this exchanges. Kaya yan ay atin pong sisikapin na makausap sila, ma-interview. Sana si Mary yan o itong si Mr. Ibanez o kung ngayon nilang magpa-broadcast, bulungin na lang sa akin at mag-usap-usap tayo. So, yun lang. At bigyan nyo ako ng mga information na dapat kong malaman at nang sa ganun ay ma-relay ko rin sa taong bayan. So, with that, tayo tinatapos na po natin muna itong ating mabot tayo ng 30-minute update. Plano ko 15 minutes lamang. So, yun po, ang payo po wag po tayong padalos-dalos. Yung mga nambibiktima ng mga OFW, pinapasok ninyo sa investment scheme, kadalasan po limitado lamang po ang kanilang background pagdating sa investment. Lalo na papasok nyo dun sa currency exchange, foreign exchange, paliwanag nyo po muna. No? Yung smart living, dubious yan. So, mag-research muna tayo at kung tanong nyo sa CEO nila kung bakit hindi sila nakapagpaparehistro dito sa SEC, dito sa Pilipinas. Sasabihin rehistrado sa ibang bansa. Paano pa natin mahahabol? Kung rehistrado sa ibang bansa, pupunta ka pa ba ng Scotland, ng Ireland, ng Inglaterra para habulin yung ay nako, oo talaga kanya sari-saring mga OFW pa ang nabibiktima. So, yan lamang po sa gabing ito. Tayo po ay babalik sa regular programming. Sikapin po natin magkaroon ng regular program ngayong darating na Thursday, 9 p.m. sa Facebook Live. Facebook.com/alientalk. Samantala, aking pang pinaanyaya na mag-subscribe po kayo sa ating channel dito sa YouTube at ay pamalita po ninyo na meron pong ganitong programa at magsilbing gabay sa ating mga kababayan na huwag magpapadala sa anumang mga hikayat, paghihikayat at pagkukumbinsi na mag-invest. Pag alam niyo po ang business, ang investment ay isang form po yan ng sugal. Kahit anong business is gamble. Legitimate nga lang at organized, pero ang sugal, ang business, ang pagninegosyo ay sugal. So lalo na kapag kayo pinagsugal halimbawa ng gaya ko, hindi ako marunong magsugal, pero first time ko magsugal, hindi ko alam yung laro, talagang talo. Kaya ganoon. Kaya wag po tayong magsusugal sa isang bagay o papasok ng negosyo na isang bagay na wala po tayong alam. O kung limitado lamang ang ating kaalaman. Ang pagsasabi, kikita ka ng malaking pera, kikita ka, dodoblehin sa isang araw, dodoble yung investment mong 200 euros. O nga, palagi mo nang nagdoble, paano ko gagawin yun? Madali lang, ganito, ganyan. Ay, yung sasabi ng madali, yun po ang nakakatakot. Kahit sabihin niyang madali para sa kanya, hindi naman madali para sa iyo. Siya, madaling kumita dahil ikaw ang nabiktima. So, yan lamang po ang ating may bibigay na opinion para sa segment na ito at mag-subscribe po sana tayo para makareceive po kayo ng mga updates na wala po itong schedule. Maaari po itong magbigay po tayo ng magpalabas tayo ng update sa anumang oras kapag kakailanganin o pagka kinakailangan. So muli ito ang inyong lingkod. Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang manigong bagong taon. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galang, sa bagong